Ako si Jasmine, 33 anyos. At 2 linggo na ang nakalipas. Tumayo ang tatay ko sa harap ng 30 tao, mga kaibigan, pinsan, kapitbahay, at tinawag ang negosyo ko na libangan lang na nakapajama. Ngumisi siya, tumawa ang nanay ko. At ang iba, sumabay na para bang iyon na ang pinakamagandang punchline na narinig nila buong taon. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako umiyak. Tumayo lang ako, kinuha ang bag ko, at lumabas. Walang sumunod. Walang nagtanong kung bakit. Nang gabing iyon, nag-text si mama. "Huwag kang masyadong sensitibo, anak. Kilala mo naman ang papa mo. Hindi niya sinasadya yon. Love you." Tinitigan ko ang screen at lumabo ang mga salita. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bawat alaala na sinabihan ako ng ganoon. Ako palagi ang kailangang umintindi. Magpatawad, magpalampas. Ako ang pampatag ng gusot sa pamilya. Tagpiin ang lamat, plansahin ang lukot, panatilihin ang kapayapaan. Pero hindi na ngayon. Dahil ang hindi alam ng papa, ang hindi nila alam, ay tapos na ako sa papel na iyon. Kaya nang bigla siyang sumulpot sa pinto ko makalipas ang 2 linggo, may dalang supot ng biniling polvoron na para bang walang nangyari. Hindi ko ito nakita bilang alok ng kapayapaan. Nakita ko ito bilang isang pagsubok. Isang pagsubok kung babalik ba ako sa dati. At ang maganda sa mga pagsubok, ikaw ang magpapasya kung sasagutan mo ito o hindi. At ang pagbisitang iyon ay simula pa lang ng isang laro na hindi ako pumayag na laruin. Halos 1 taon na akong hindi umuuwi sa Quezon City. Kasi simula pa lang ng tag-araw at ang mga puno sa labas ng bahay kung saan ako lumaki ay may bahid na ng sariwang lunti. Kaarawan ni Mama Marisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hiniling niyang magsama-sama ang buong pamilya. Mga salita niya, hindi sa akin. At alam na alam ko kung anong ibig sabihin ng sama-sama sa bahay namin. Peke at pilit na paglalambing, mga plastik ng ngiti, at tensyon na hindi masabi-sabi na kayang punuin ang buong Sierra Madre. Dumating ako na may dalang homemade na ube, leche, flan cake. Kinayod ko mismo ang ube. Minasa ang crust hanggang sa makuha ko ang tamang timpla. Katangahan, talaga, na isiping may makakapansin o magmamalasakit. Sa loob, mabigat ang hangin sa amoy ng mantika, pabango, at mga nakaraang napakatagal ng nakatago at parang pader na humaharang. Si Papa Ramon, lasing na, tawa ng tawa sa sarili niyang mga biro. Si Katrina, ang ate ko, nakahiga sa sopa na parang pag-aari niya ito. Si Kuya Paulo, may hawak na beer. Bida, sa kwentuhan, tungkol sa opisina. Nakita ako ni Mama at niyakap ako ng parang para lang sa litrato. Masaya akong makita ka rin, Ma. Ang cake na dala ko ay nawala sa hanay ng mga biniling cake sa Red Ribbon. Walang komento. Walang tanong tungkol sa recipe. Walang bahid ng pagkilala sa mga mata ni Numan. Ang hapunan ay ang parehong lumang script. Chismis, mga promotion, mga bakasyon. Tahimik lang ako, hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil alam kong sa sandaling magsalita ako, gagawin itong biro o sasalubungin ng matalim at sadyang katahimikan. Tapos tumayo si Papa. Tinapik ang kanyang baso. Inanunsyo ang promotion ni Katrina, ang malaking deal ni Kuya Paulo, at pagkatapos ay tumingin sa akin. Dahan-dahan, may panganib sa kanyang ngiti. Ayan, si Jasmine. May munti siyang proyekto, sabi niya. Nagtratrabaho sa bahay, madalas nakapajama. Ang sarap ng buhay, no? Tawanan. Totoong halakhakan. Kahit mula sa mga taong tinulungan ko noon sa math homework o sinabay pa uwi noong umuulan, si Mama. Tumawa sa likod ng kanyang serbilyeta. Lagi namang sensitibo yan sa amin. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako ngumiti. Lumabas lang ako. Bawat hakbang ay mas tahimik kaysa sa ingay na iniwan ko.
Kinabukasan, nag-text si mama. Huwag kang masyadong sensitibo. Kilala mo naman ang papa mo. Ang lumang script na naman. Ako ang kailangang sumalo ng suntok. Magtagpi ng lamat, gawing madali para sa kanila na manatiling komportable. 2 araw makalipas, lumabas online ang mga unang litrato mula sa gabing iyon. Lahat sila nakangiti sa harap ng fireplace na para bang nalutas nila ang kagutuman sa mundo. At ako, wala ako kahit sa isang litrato. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ako nagdabog. Hindi ako gumawa ng eksena. Tumigil lang ako sa pagpapakita. Ang desisyon ay hindi biglaan. Dumating ito na parang pagtaas ng tubig. Tahimik, tuloy-tuloy, hindi maitatanggi. Wala ng family group chat sa Viber. Wala ng pag-RSVP sa mga event na alam kong magtatapos sa parehong script. Makalipas ang 2 araw, binura ko ang mga family calendar invite sa phone ko. Sa pagtatapos ng linggo, in-archive ko na ang kanilang mga numero. Nandoon pa rin. Pero hindi na nakikita. Parang mga kupas na pangalan sa isang lumang guest list. Iba ang pakiramdam ng katahimikan ngayon. Hindi malungkot. Pinaghirapan. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Nakakuha ng 2 bagong kliyente. Nagtapos ng isang workshop. Gumawa ng pitch para sa isang local arts council. Ang apartment ko sa BGC ay tahimik sa pinakamagandang paraan. Walang naghihintay na magpaliwanag ako. Walang nag-aabang ng lamat sa aking determinasyon. Walang ingay ng panghuhusga. Tapos, isang hapon ng Huwebes, tumunog ang intercom. Isang tunog na gumulat sa akin dahil walang tumatawag ng walang pasabi. Hindi mga kaibigan ko, hindi mga kliyente ko. Pinindot ko ang button. Jazz? Si papa mo to. Nandito ako sa baba. Saglit kong naisip na magkunwaring hindi ko narinig. Pero mahirap talikuran ang mga lumang gawi. Pinapasok ko siya. Kumatok siya ng marahan. 3 beses ang parehong ritmo na ginagamit niya noong bata ako. Nang buksan ko ang pinto, nakatayo siya doon na may lukot na supot na papel. Sumisilip ang isang sulok ng plastik na kahon ng polvoron. "Paborito mo to dati," sabi niya. Tumabi ako nang hindi sumasagot. Dumaan siya sa akin na parang pag-aari pa rin niya ang espasyo ko. Tumingin siya sa paligid. "Maganda ang lugar mo." Komportable. Tinanong ko kung gusto niya ng tsaa. "Oo daw." Nagulat. Umupo kami. Siya sa dulo ng sopa, ako sa silya sa tapat. Tumikhim siya. Ayaw kong maging tensyonado ang mga bagay. Nag-aalala ang mama mo. Si Katrina? Busy? Naisip ko. Magdadala ako ng pang-peace offering. Itinuro niya ang polvoron na para bang kayang tapalan nito ang mga taon ng pangmamaliit. "May red dye pa rin ba yan?" Tanong ko. "Ano? Yung polvoron?" Sumasakit ang ulo ko sa dye na yan ngayon. Hindi ko alam. Siyempre hindi niya alam. Napunta ang tingin niya sa mesa ko sa sulok. Whiteboard na puno ng mga sulat, mga logo ng kliyente na nakapin. "Sino ang tumulong sa'yo na buuin to lahat?" Tanong niya. "Anong ibig mong sabihin? Mukha kasing profesional." "Siguradong may tumulong sa'yo. Isang designer, isang coach." Ang boses niya ay may kodigo. Parang sumusuporta kung hindi ka makikinig ng mabuti. Pero may patalim na nakatago. "Walang tumulong sa akin," sabi ko. Katahimikan. Hindi awkward, kundi sinadya. Nanatili pa siya ng ilang minuto. Nagtanong tungkol sa parking, sa renta ko, sa mga kapitbahay ko. Sa pinto, sabi niya, "Lagi mo talagang dinidibdib ang mga bagay. Ganon lang kami magbiro." "Siguro, hindi na ako natatouch sa biro." Sagot ko. Bahagyang nanliit ang mga mata niya bago siya umalis. Isinara ko ang pinto at sumandal dito. Ang polvoron ay nanatili sa counter sa loob ng 3 araw. Sa tuwing dumadaan ako, ramdam ko ang bigat ng sinisimbolo nito. 1 kilos na mukhang pag-aalaga, pero sa totoo lang ay isang pagsubok. Babalik ka ba sa dati? O paninindigan mo ang iyong hangganan? Sa 3 araw, may dumating na ibang package.
nakabalot sa malambot na pink na papel na may perpektong satin na ribbon. Walang return address, pero hindi ko na kailangan. Sa loob, isang makinis na pink na pajama set, ang eksaktong kulay na suot ni Mama sa hapunan, ngayon ay nakatupi sa aking mga kamay. Hindi ito regalo. Ito ay isang mensahe. Ito ang tingin namin sa dapat mong kahinatnan. Tahimik, palamuti, maliit. Tinupi ko ito ng maayos. Isinara ang kahon at itinabi. Akala ko ang polvoron ay isang pagsubok. Ang pajama ay mas matalim. Ang pajama ay nanatili sa counter ko ng 2 araw bago ko ito muling hinawakan. Makinis, malambot, ang klase ng tela na idinisenyo para bumagsak, hindi para protektahan. Ang eksaktong pink na suot ni Mama at Katrina sa hapunan na iyon. Ang kanilang tahimik na uniforme kapag gusto nilang magpadala ng mensahe ng walang salita. Hindi ito kabutihang loob. Ito ay choreography. Isang paalala sa papel na gusto nilang gampanan ko. Tahimik. Palamuti. Hindi nakakasakit. Nang gabing iyon, tumunog ang telepono. Pangalan ni Kuya Paulo ang umilaw. "Busy ka?" tanong niya. Ang boses ay magaan na parang walang mali. May sisimulan sana ako. Sabi ko nang walang gana. Hindi niya nakuha ang pahiwatig. Nagtatampo si Mama. May pinadala siya sa'yo. Pinili niya raw yon, ng espesyal. Oo nga, sabi ko. At kitang-kita ang ibig sabihin, bumuntong hininga siya. Hindi ganong kalalim yon, Jazz. Sinusubukan niya. At pinalaki mo ang gulo noong umalis ka. Hindi ako ang nagbiro, kuya. Tumanggi lang akong tumawa. Na-awkward siya. Hindi. Naging sunod-sunuran siya. May pagkakaiba. Katahimikan sa linya. Tapos nagbago ang tono. Mas malumanay. Na para akong bata. Siguro kung ikaw ang unang lumapit. Mag-sorry. Para saan? Dahil ginawa kong weird? Halos matawa ako. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil napaka-predictable. Hindi ko ginawang weird. Itinigil ko lang ang pagpapanggap na hindi ito weird. Bumuntong hininga ulit siya. Mas mahaba ngayon. Ang tigas ng ulo mo. Hindi. Sabi ko. Malinaw lang ako. Binabaan ko siya bago pa siya makasagot. Nang gabing iyon, inilagay ko ang kahon ng pajama sa isang paper bag at idinagdag sa aking donation pile. Bahagyang umuulan nang ihatid ko ito sa isang community shelter. Hindi ako nagtagal. Hindi lumingon. Kinabukasan, umilaw ang telepono ko sa isang pangalan na hindi ko nakita sa loob ng maraming buwan. Si Tita Evelyn, ang nakatatandang kapatid ni Mama. Ang umalis ilang dekada na, ang nakalipas, at hindi na lumingon pa. Ang kanyang boses ay mainit, hindi nagmamadali. Nabalitaan ko ang tungkol sa hapunan. Sabi niya. Hindi niya hiningi ang bersyon ko. Hindi na kailangan. Nakita ko ang mga litratong pinadala ni Marisa. Wala ka sa kahit isa. Sapat na yon para sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. Nagpatuloy siya. Akala mo ba ikaw ang una sa pamilya natin na binura? Iniwan ko ang bahay na, yun 30 taon na ang nakalipas. Napagod akong pagsabihan na masyado akong sensitibo, na sobra ako. Sinabi ko ang totoo minsan, at hindi na nila ako pinatawad. Ang silid sa paligid ko ay hindi nagbago, pero may nagbago sa loob ko. Hindi ka mali sa paghingi ng distansya, sabi niya. Hindi ka sira dahil hindi ka nababagay sa molde nila. Ang molde nila ang may lamat, matagal na. Ang kanyang mga salita ay parang mainit na bimpo sa isang pasa. Nag-usap kami ng halos 1 oras tungkol sa kanyang hardin. Isang women's circle na sinimulan niya, ang uri ng kalayaan na hindi mukhang magara. Pero ito ang lahat. Bago kami magpaalam, sinabi niya, ang iyong katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang iyong superpower. Tumatak sa akin ang linyang iyon. Nang sumunod na linggo, pumirma ako ng lease para sa isang maliit na studio space. Walang selebrasyon, walang Instagram countdown. Isang susi lang sa kamay ko at ang malinis na amoy ng bagong pinta. Nagtrabaho ako hanggang gabi para buuin ito.
whiteboard, desk, hospitality cart. Bawat pagpili ay sinadya. Bawat detalye ay nagsasabing, ako ang magpapasya kung ano ang nabibilang dito. At nang dumating ang opening day, hindi ko inimbita ang pamilya ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kalinawan. Dahan-dahang dumating ang mga bisita. Mga dating kliyente, mentor, mga kapwa negosyante, mga taong kilala ako dahil sa trabaho ko, hindi sa papel ko sa kwento ng iba. Isang kliyente ang nagtaas ng baso. Ang studio na ito ay hindi tungkol sa tagumpay, sabi niya. Ito ay tungkol sa kaligtasan na ginawang diskarte. Sumunod ang palakpakan. Mainit. Totoo. Walang script na kailangan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung paano tumayo sa isang silid nang hindi naghahanda para sa isang punchline. Pero hindi pa tapos ang pamilya ko sa paghila sa akin pabalik. 3 araw pagkatapos ng launch ng studio, umilaw ang inbox ko. Una, isang text mula kay Katrina. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tapos isang email mula kay Mama. Subject. This could have been a family moment. Maikli ang mensahe niya. Hindi mo man lang kami binigyan ng pagkakataong suportahan ka. Masakit yon, higit pa sa inaakala mo. Walang pagbanggit sa hapunan. Walang pagbanggit sa regalong pajama. Walang kahit isang pag-amin sa mga taon na nanahimik sila habang ako ang punchline. Nilako ang telepono at bumalik sa mga bisita. Mga taong dumating nang hindi kailangan ng imbitasyon. Mga taong pumalakpak nang hindi kailangan ng script. Mga taong ang pag-apruba ay walang kondisyon. Kinabukasan, isang headline ang lumabas sa phone ko mula sa isang local news app. From side hustle to strategy. Local consultant opens groundbreaking creative studio. Ang artikulo ay simple, magalang, at may quote mula sa 2 dumalo. Walang drama, walang spin. Nag-scroll ako pababa at isa pang headline ang nakakuha ng atensyon ko. Nakaraang issue ng dating konsehal, muling nabuhay sa gitna ng pagsikat ng anak. Si Papa. Isang dekada ng ethics investigation. Walang kasong kriminal, pero hindi rin malinis. Mga pabor. Piling paglalabas ng impormasyon, mga kontratang pabor sa mga kaibigan. Hindi ako pinangalanan, pero ang timing ay hindi aksidente. May nag-leak nito. Nang hapong iyon, isang email ang dumating mula sa isang leadership non-profit. Gusto nilang i-feature kami ni Papa sa isang father-daughter entrepreneurial legacy series. Isinara ko ito, tapos binuksan muli at nag-type ng isang linya. Hindi ako tutulong na isulat muli ang isang kwento na hindi ako pinayagang ikwento. 2 oras makalipas, tumawag si Katrina. Binaliwala ko ang unang 2 ring. Sinagot ang pangatlo. Anong ginawa mo? Walang bati. Wala akong nilik. Sabi ko. Pero hindi ko rin siya pinagtakpan. Sinabotahe mo siya. Sigaw niya. Hindi. Kalmado kong sabi. Siya ang nagtayo ng bahay sa buhangin. Tinigil ko lang ang paghawak sa pundasyon. May ibinulong siyang hindi ko narinig at ibinaba ang telepono. 30 minuto makalipas, isang voicemail mula kay Mama. Sinaktan mo talaga siya. Hindi ko alam kung proud ka sa sarili mo, pero sana sulit yan. Binura ko ito nang hindi sinesave. Ang tunog ng kanyang boses ay natunaw bago pa man ito dumikit. Ilang araw pa. Nag-email ulit si Mama. Ngayon, walang guilt trip, isang pakiusap lang. Ikakasal ang anak ni Katrina at nag-aayos sila ng isang kumpletong family photo. Lahat daw ay nandoon. Ngumiti ka lang at gawing madali ang lahat. Sulat niya. Heto na. Hindi isang imbitasyon. Isang reseta. Hindi tungkol sa koneksyon. Tungkol sa imahe. Ang imahe ay laging mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Nag-type ako ng isang linya. Parte ba ako ng pamilyang ito o palamuti lang? Send. Mabilis ang sagot ni Katrina. Kung gagawin mo na namang tungkol sa'yo ito, huwag ka nang pumunta. Hindi ako sumagot at hindi ako pumunta. Sa halip, sa umaga ng photoshoot, nasa studio ako
at nag-aayos para sa isang youth mentorship event na ilang buwan ko nang pinaplano. Pagsapit ng 10:00, isang dosenang high school girls ang pumuno sa espasyo. Mga first generation na papasok sa kolehiyo, bukas ang mga notebook, nagniningning ang mga mata. Tinuruan ko sila kung paano i-pitch ang kanilang sarili, kung paano manatili sa mga silid na hindi ginawa para sa kanila, kung paano magsalita nang hindi lumiliit. Habang break, isang babae ang nanatili malapit sa snack table. Sinabi ko kay mama na gusto kong maging tulad mo paglaki ko. Sabi niya, ngumiti ako. Kung ganoon, malamang na mas magiging malakas ka pa. Ngumiti siya. Ganon din daw po ang sabi niya. Nang makaalis ang huling estudyante, tahimik na ulit ang studio. Sa kabilang dako ng lungsod, alam kong nagpo-pose ang pamilya ko. Perpektong ngiti. Maingat na pagitan. Ang mga totoong kwento ay na-crop out. Pero dito sa espasyo ko, walang kailangang i-crop, walang kailangang itago. Tanging trabaho na mahalaga at mga taong gustong maparito. At nang akala ko'y tuluyan na nila akong iiwan sa labas ng litrato, nakahanap sila ng bagong paraan para gamitin ang pangalan ko. 3 linggo na ang lumipas mula sa huling mensahe mula sa sinuman sa pamilya ko. Walang malabong litrato mula sa wedding shoot ni Katrina. Walang out of context na memes sa group chat, kahit isa sa mga just checking in text ni mama, tuwing hating gabi at sa unang pagkakataon. Ang katahimikan ay hindi parang parusa, para itong hangin, malinis, nahihinga, akin. Nang gabing iyon ng Huwebes, katatapos ko lang mag-lead ng isa pang mentorship session. Namuo ang hamog sa mga bintana dahil sa init ng mga boses at kape. Ang amoy ng orange blossom tea ay nanatili sa hangin. Amoy ng ambisyon na umuusad. Habang nagliligpit ako, nag-vibrate ang phone ko. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Ate Jazz, gusto kong maging tulad mo. Sabi ni Mami, masyado ka raw seryoso. Para sa akin, totoo ka lang. Iyon ang anak ni Katrina. Ang huli kong kita sa kanya ay 14 anyos siya, naka-tie-dye na hoodie sa isang family barbecue kung saan lahat ay sobra kong ngumiti at kulang kong magsalita. Hindi ako sumagot agad. Sa halip, prinint ko ang mensahe at idinikit sa isang leather-bound na journal na sinimulan ko mula noong araw ng pagbubukas ng studio. Sa unang pahina, isinulat ko sa nanginginig na sulat kamay, patunay na nandito ako. Umupo ako sa sopa. Hinayaang dumilim ang studio sa paligid ko. Sa labas, ang dapit hapon ay naging gabi at sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi ko kailangan ang kanilang mesa para magkaroon ng lugar. Ang mga dahon sa labas ay nagsimulang maging kulay ginto. Naglalakad ako papunta sa trabaho tuwing umaga na may hawak na kape. Hindi iniisip kung sino ang sasang-ayon o hindi. Walang ininsayong talumpati sa isip ko. Walang paghahanda sa kanilang reaksyon. May mga kwentong hindi nagtatapos sa pagkakasundo. Nagtatapos sila sa pagkamulat. Ang pintuan na dati nilang binabantayan ng mga patakaran at kondisyon, itinigil ko na ang pagkatok. Gumawa ako ng bago. Isang pintuan kung saan ako ang magpapasya kung sino ang papasok. Ang legacy ay hindi kung ano ang sinasabi nila pagkatapos mong mawala. Ito ay kung ano ang isinasa buhay mo habang nandito ka pa. Minsan, ang pag-alis ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Kapag itinigil mo ang paghihintay na makita ng iba ang iyong halaga, nagkakaroon ka ng espasyo para sa wakas ay makita ito sa iyong sarili. Naranasan mo na bang maging dayuhan sa sarili mong pamilya? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Pangako ko, hindi ka nag-iisa at kung nakarelate ka, i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming totoong kwento na tahimik ngunit tumatagos.